As Filipino wrestlers continue to gain more visibility and respect in the local pro wrestling scene, many believe women are now ready for a bigger spotlight in the industry. And joining us now to talk about that growth and the evolution of women's wrestling in the Philippines is Miss Joya. Hello, Miss Joya, and welcome to the show. Dala mo pa ang Lakambini Championship belt. Miss Joya, thank you so much for the time. And kamusta ka naman? Ayun, siguro nagre-ready ako para sa paparating na match. Nako, sino ba makakalaban natin sa paparating na match? Mga kalaban ko is taga Singapore. Kaya syempre papakita ako kung gaano kalupit ang isang Pinay wrestler, di ba? Dito gaganapin ang laban. Okay, so defend home court na lang. At first ever title defense ko as a champion. Wow, tapos taga-ibang bansa pa, Singapore. Alright, sige, bago natin pag-usapan yan, Miss Joya, could you tell us a little bit about your journey? Kasi balita ko, nag-start ka 2022 lang. So, nung bata ka ba, mahilig ka na sa wrestling? How did it all begin for you? Ayun. Nung bata ako, nanonood lang din ako ng wrestling. Tapos na-amaze ako kung paano nila ginagawa yun. Tapos parang angas-angas. Tapos, nung 2019, nag-start ako mag-training sa wrestling. Tapos, 2022 is, ayun, nag-debut na ako as Yellow Shirt. Yeah. Yellow Shirt yung alias, pangalan mo during the time. Kapag dati sa MWF is, wala ka pang pangalan. Okay. Kapag natalo mo yung isang roster, I see. is doon ka palang magkakaroon ng name. Okay. Which is Joya. Who were your influences? Like, sino yung mga wrestlers na pinapanood mo growing up? Si Randy Orton, si Eddie Guerrero, si Lita, ayan. Sino yung isa? Lita? Yes. Okay, so Lita was the first female wrestler that influenced you. And during that time, naisip mo ba na baka kaya ko rin yung ginagawa ni Lita? Ang nasa isip ko, gusto kong maging mapasaya or makapag-inspire ng tao through wrestling. Kung paano ako na-inspire nung nanonood ako. Okay, so when you started 2019 and then nag-debut ka 2022, was it just wrestling for you? Did you have a day job? Yes. Hanggang ngayon, mayroon akong day job. Okay, what is your day job? Sa IT industry. IT industry, grabe. IT industry, and then of course, wrestling, training, and then pag may event, doon mo entertain yung mga fans as you mentioned. Now, syempre, when it comes to wrestling, maraming mga stereotypes, online harassment, especially for Filipino wrestlers like yourself. But now, especially with the WWE, ang dami ng women's wrestlers, Liv Morgan and all that, Rhea Ripley, of course, The Man. Tingin mo ba na dito sa Pilipinas, mas nire-respeto na yung mga female wrestlers? Or do you still feel na it's not balanced yet? Para sa akin is, hindi pa ganun ka-balance kasi marami pa rin sa online na nambabastos sa mga Pinay wrestler. Pero sa mga nanonood ng event namin is super nire-respeto na nila lahat ng mga Pinay wrestler. And Kaya doon na lang ako nagpo-focus, hindi doon sa mga basher online kasi wala, parang ma-discourage ka lang eh. Yeah, tsaka yung mga nagbabash online, di naman yun nanonood ng live di ba? So wala silang kaalam-alam of how talented and yung mga sacrifices that you guys do inside the ring, which is hindi biro. I mean, I've been to a couple of wrestling events live and much respect to everybody who do what you guys do. Thank you. Alright, now, ngayon, bihira tayo makakita ng women's matches sa local wrestling cards, but we've had all-female or almost all-female cards like Jam of the Josies. Feeling mo, nagkakaroon na ba ng tunay na pagbabago itong local wrestling scene which will one day favor yung mga kababaihan? Oo. Actually, itong championship belt ko na to is super laki ng pagbabago. Kasi dati, bilang Pinay wrestler, hinihiling lang namin na sana magkaroon kami ng sariling championship match. And ngayon, ako pa yung kauna-unahang Pinay wrestling champion. Yeah, recently, I saw some posts from fellow female wrestler, si Super P. She was able to go to WrestleMania, na-meet niya doon sina CM Punk, and now she's in Korea. I think I saw a post a while ago. How proud are you na, yun nga, there are female wrestlers na umaangat and yun nga, raising the Filipino flag in the international scene? Actually, super saya ko kasi bawat isang Pinay wrestler sa amin, katulad ni Chelsea, nasa Vietnam rin naman siya ngayon. Oh, wow. Lalaban din siya. So parang bawat isa sa amin, ang goal naman namin is ipakita na kayang-kaya ng Pinay wrestling makapagsabayan sa ibang bansa or sa buong mundo, di ba?
Now, of course, syempre, yung balik tayo dun sa mga haters. May mga nagsasabi na women's wrestling, special attraction lang. So for you, Miss Joya, ano bang kailangan patunayan ng Filipino wrestlers na, for you guys na maging tunay na main event stars sa Philippine wrestling scene? Actually, as long as na binibigay namin yung best namin, hindi naman namin kailangan patunayan na, kailangan ibigay nyo sa amin yung spotlight kasi mga babae kami. Which is, ang ginagawa namin is binibigay lang namin yung best namin. Kaya namin makapagsabayan sa lalaki at kahit sa mga kapwa namin babae. Ganon pa rin naman. Miss Joya, ngayon na isa ka sa mga pinakakilalang wrestlers in the Philippine women's wrestling scene, ano yung pinakamahirap na challenge na kailangan mong lampasan bilang the Filipina Firestarter? Ako naniniwala ako na kailangan committed ka sa ginagawa mo. Kasi itong pagiging pro wrestler is meron kaming day job, pero kailangan namin maging committed dito sa ginagawa namin at sa goal namin na mapakilala itong Pinoy wrestling or Pinay wrestling sa buong Pilipinas. Sa isang industriya na, yun nga, matagal nang dinodominate ng mga men, paano mo gustong magbago or gusto mong mabago ng mga Filipino wrestlers tulad mo ang tingin ng mga tao sa women's wrestling dito sa Pilipinas? Siguro gusto kong ipakita na yung mga Pinay wrestler o yung mga babae is may space dito sa wrestling. Siguro sobrang makaluma na yung paniniwala na hindi kaya ng mga babae yan. Kayang-kaya, kita nyo, champion ako. Ayan, and you will be defending that championship against an opponent na manggagaling pa from Singapore. Can you tell us about the event? Kailan ba mangyayari to? And tell us a little bit also about your opponent from Singapore. Ayun. Sa darating na May 24 sa Dexcon Dakila 2, 6 p.m. at sa bagong venue, Bigger Picture sa Mandaluyong. Wow. Makakalaban ko si Madcat Karina, taga Singapore siya, and then alam ko maangas din yun eh. Pero syempre hindi ako papatalo, papakita ako na mas maangas ako sa'yo. Kung nanonood ngayon ang kalaban mo, ano ang message mo sa kanya? You know, Madcat Karina. Mag-English na ako para maintindihan mo ko. I have one message for you. Be prepared to lose. Because at the end of our match, I will still be the Lakambini champion. Wow, wow, wow. Clip that. And keep retweeting, keep sharing para mas ma-hype pa ang mga tao for your match. Who are the other wrestlers na dapat abangan on the card? Naku, ang dami. Unang-una na dyan, syempre si Zack Sabre Jr., makakalaban niya si Ravena. Tapos ang Dexcon champion rin na si Jake De Leon, makakalaban niya naman si Chris Brooks. At marami pang iba. Kaya super sulit kapag bumili na kayo ng ticket. Alam nga ba na ngayon, hanggang weekend is 499 na lang yung ticket. After nun, syempre, di ba, mawawala na yung promo, kaya humabol na kayo. Any other special attractions na dapat abangan sa darating na laban? Oo naman. At alam niyo ba na 2-day events din yon. Sa May 23, magkakaroon naman ng Baka Gaijin Friends Manila sa Sari-Sari Makati. So bar wrestling yun, so super exciting din. Bar wrestling? Yes. So sa bar gaganapin yung Yes, laban? tama. Wow! Alright. So exciting times for Philippine wrestling. And of course, Miss Joya, good luck sa laban. Defend the championship. And thank you so much for joining us here on the show. Thank you. All Thank right. you sa opportunity. Miss Joya with us here on the Scorecard.